A blessed day to everyone. Muli po tayo magbabalik sa ating pagsaliksik sa salita ng Panginoon. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa oras na patuloy niyo ipinagkakaloob sa amin. Salamat o Diyos sa panibagong araw na ito kung saan ay aming pagninilay-nilayan ng iyong salita. Lord God, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami Panginoon. Buksan mo ang aming kaisipan, maging ang aming puso o Diyos na aming maranasan at maintindihan Panginoon ang dakilang pag-ibig at kapangyarihan mong walang kapantay sa pamagitan po ng iyong mga salita sa ginawa mo Panginoon sa aming sa iyong mga anak Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa kabanata 6 ng aklat ng Exodus, ang ikalawang aklat ng Old Testament. Yan po. Sabi po dito sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Ayan. So, ito pong verse 1 na ito ay continuation sa kung anong nangyari sa last verses ng chapter 5. Ano po? Sabi kasi dun sa last chapter, nanalangin si Moises. At sa kanyang panalangin, kinu-question niya yung Lord. Diba? Sabi niya doon, Lord, sabi niya, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? No? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Paraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Dito po, masasalamin, no? Makikita natin yung disappointment at yung discouragement na meron kay Moses dahil yung inaasahan niyang tulong ng Panginoon, yung inaasahan niyang gagawin ng Panginoon sa time frame niya or dun sa ini-expect niya, dun sa inaasahan niya, no? Is hindi nangyari, no? Sometimes may ganun po tayong mga kalagayan sa buhay, no? Na kapag nag-pray tayo kay Lord, parang instantly gusto natin ma-achieve or ma-receive natin agad yon, no? Hindi natin nako-consider na mayroong perfect timing si Lord. Iba yung timing natin, iba yung timing ni Lord. Kaya kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin or yung inaasahan natin, parang feeling natin pinabayaan tayo ng Diyos, no? But actually, sa case na ito, i-remind natin palagi, no? I-remind tayo palagi ng salita ng Panginoon na it's His plan, no? He's still in control sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng sitwasyon. At mukhang nakalimutan ni Moises, no? Yung sitwasyon na yon. At dito po makikita talaga natin na may gustong ipakita si Lord, no? Sa verse 1, sabi niya dito, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. So, yung gagawin ni Lord, hindi lamang yung Paraon, yung mabubuksan yung kaisipan, hindi lang yung Paraon, yung makaka-experience ng power ni Lord, kundi maging si Moises na pinili niya bilang isang leader ng kanyang bayan. So po kayo sabi dito, makikita mo ngayon, no? So talagang alam niyo po, tayo leaders, especially yung mga hardship, yung mga trials and difficulties na nararanasan ng kongregasyon or even ng ating mga members or ng ating mga kasamahan is hindi lang actually sa kanila yun, no? Meron din yung direktang impact sa atin kung saan sa pamamagitan ng buhay nila, no? Ng mga tagumpay nila at kabiguan nila, tayo rin ay natututo, tayo rin ay tinuturuan ng Panginoon. Same din po yon sa nangyari kay Moises. At yung term na sinabi ni Lord na hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, kundi ipagtatabuyan pa niya kayo, is ang statement na po na ito is statement na kung saan ay imposibleng mangyari. Kasi kung ang pagbabasihan po natin is yung huling respond ng Paraon kay Moises at yung atake niya, no, against Israelites, is makikita natin na imposibleng mangyari to, no? Pero sinasabi ni Lord yung mga imposible sa paningin natin
pero posible sa kanya, no? So dito po 'yon, makikita natin. Verse 2, sabi po niya dito, sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Ayan, hindi ibig sabihin na nakalimutan ni Moises yung pangalan ng Panginoon, pero binibigyang diin ng Panginoon yung pangalan niya, no? Hindi siya nagpalit ng name, hindi siya nagpalit ng posisyon, kundi yung name niya, I am Yahweh. Ako si Yahweh, na ang ibig sabihin, the great name Yahweh, or the great I am, the covenant making and covenant keeping God, the promise keeper. Yan, siya yun, siya talaga yun. And binigyan ng emphasis ni Lord sa verse 3, sabi niya dito, nagpakita ako kina Abraham, Isaac, and Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Ayan, dito makikita natin talaga, no, matindi yung ibinibigay na mensahe ng Panginoon kay Moises. Ano po? At dito, totoo yung sinabi ng Panginoon, no? Siya ay nagpakita kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob, no? Bilang makapangyarihang Diyos. Pero, sabi niya dito, hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Yan. Sa verse 4, gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan. Ang lupain, tinirahan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko malilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipapadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Dito po makikita talaga natin, no, na talagang ini-emphasize ng Panginoon yung kanyang pangako sa kanyang mga lingkod, no, yung sa patriarch kay Abraham, Isaac, and Jacob. At sinasabi ng Panginoon yung mga pangako niya na yun, hindi niya yung lilimutin, at yun ay kanyang patutunayan at ipakikita sa angkan ng patriarch na ito. Ano po, so talagang makikita po natin dito na kung bakit pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon, kasi para mas maintindihan at mas ma-experience ng kanyang bayan ang katotohanan sa kanyang mga pangako. Alam niyo po mga kapatid, minsan hindi natin mas ma-enjoy yung blessing kapag hindi natin napagdaanan yung, alam niyo yun, yung magandang proseso, no? Kung bakit naging recipient tayo nung pangako, yung fruit ng pangako na yon. At dito, talagang nakita natin na ang Panginoon ay nakikinig, no, sa daing ng bayang ito. Sa kabila ng hindi pa sila ganon katiwala sa Panginoon, hindi sila ganon katinding umaasa sa gagawin ng Diyos, pero pinakikinggan sila ng ating Panginoon. Sabi nga po natin, walang maililihim sa Panginoon, no? And even yung ating mga hinaing at yung ating mga pagdaramdam ay batid ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po talaga na ating balikan yung pangako ng Panginoon, kasi yung pangako ng Diyos sa mga patriarch noon ay siyang tutuparin niya sa kanyang mga lahi ngayon, no? Sa lahi ng mga patriarch na ito. And yung pangako na yon ay same din po, parallel siya dun sa spiritual promise ng Panginoon sa atin ngayon. Ano ba itong mga pangako na ito? Like sabi ng Panginoon, I will bring you out, no? Palalayain ko kayo, no? Ano pa sabi niya? I will rescue you from their bondage, no? Yan, so I will redeem you. Yan, I will take you as my people. I will be your God. I will bring you into the land. I will give it to you as a heritage. So, ang ganda lang, no? Ang ganda lang talaga na isa-isahin natin yung pangako ng Panginoon, dahil yung Diyos na nangako noon kay Abraham, Isaac, at Jacob, na siyang Diyos na tumupad sa pangako niya dito kina Moises at sa mga lahi ng mga Israelitang ito na naging alipin
ng Ehipto, ay ang Diyos din natutupad sa ating kalayaan na nakagapos sa tanikala ng kasalanan, sa tanikala ng karamdaman, tanikala ng takot, kasi nga po nagapos tayo ng gawa ng kaaway. Ang nakakataba ng puso dito, hindi lang ipinangako ng Panginoon na sila ay palayain sa pagiging alipin, kundi meron pa itong kaakibat na another na promise. Ano yon? Na idadala sila sa lupang pangako. Imagine po natin na yung tayo, nagapos tayo sa kasalanan, hindi lang tayo palalayain ng Panginoon sa pagkakagapos ng buhat sa kasalanan. Sa halip, bibigyan niya pa tayo ng ipapadama niya pa sa atin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pagkalinga, yung pag-asa isisilingin sa puso natin, maging ang kagalakan. So dito po, hindi siya nag-i-stop sa isa lang na promise no? Dahil napakayaman ng Panginoon, napakasagana ng kanyang biyaya, ng kanyang kahabagan sa ating lahat na naniniwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pagiging Diyos. Kaya sabi po sa verse 9, sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihinang ng loob at dahil sa matinding kahirapan kanilang dinanas. Subalit, ito po yung medyo masakit, sa kabila ng sinabi ni Moises, yung mga pangako ng Panginoon, yung mga pinasasabi ng Panginoon, hindi na naniwala itong mga Israelita sa kanya. Nagkaroon na sila ng pagdududa, doon sa sinasabi ni Moises. Dalawang bagay po yan. Pwedeng naniniwala sila sa Panginoon, pero hindi na sila naniniwala sa sinasabi ni Moises. Ano po? Or pwede rin naman na hindi na rin talaga sila naniniwala sa Panginoon. Kahit alin man dito, still, hindi pa rin po yun makabubuti sa both parties. Kasi po ang kailangan natin is yung maniwala, manampalataya, kahit hindi mo pa nakikita. No po? Dito po makikita natin na mas madali talagang paniwalaan kung ano yung nakikita mo at nararanasan mo. Kaya naman, mas naniwala sila na sila ay alipin ng paraon kaysa sila yung beneficiary sa pangako ng Diyos. Ganun pa rin po ba tayo na matapos nating malaman na tayo'y niligtas ng Panginoon, na tayo'y minamahal ng Panginoon, na tayo'y may pag-asa sa Panginoon, still naniniwala pa rin tayo doon sa sinasabi ng kaaway na hanggang dyan ka lang, na wala ka ng pag-asa, na ikaw ay ito lang yung kaya mong gawin, na hindi ka mahal ng Panginoon? Mga kapatid, sana po hindi tayo ma-stuck sa ganitong kaisipan, kasi ang Panginoon po ay tapat, Hindi niya inaalaw na mawala sa ating lahat ng problema, but sa lahat po ng ating nararanasan, kasama natin ang Panginoon. Di po ba nasasalamin natin yung ating buhay dito bilang mga Kristiyano na mas naniniwala tayo sa kung ano yung nararanasan natin sa ngayon kaysa doon sa pangako ng Panginoon? Kaya nga po ang linaw ng sinabi ni Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul sa kanyang sinulat sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, sabi niya doon, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, kailangan natin ng renewal of mind, Huwag nating itali yung ating sarili doon sa pagkakagapos or doon sa kung ano yung inilalagay ng kaaway sa ating kaisipan. Na mahina ka, na ganito ka lang, na makasalanan ka, na nakakahiya pag nagkamali ka. No! Lagi po nating tatandaan, meron tayong Diyos na mas malaki kaysa takot na inilagay sa atin ng kaaway. Meron tayong Diyos na mas
malawak yung pangunawa at pag-ibig na kung tayo may magkasala, ang sabi niya, if you confess your sin, He is faithful and righteous. So wag nating hayaan yung kasalanan natin ang siyang maghatak or humatak sa atin palayo sa Panginoon. Sa halip, kung tayo nagkakasala, dapat mas lalo tayong lalapit sa Panginoon para tayo'y makawala, no? At makalaya. Nang sa ganun maranasan natin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 10, sabi dito, nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kay na Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Paraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. Dito po sa statement na to, sa verse na to, talagang makikita natin yung sarili natin kay Lord, no? Pag nag-fail tayo ng minsan, or meron tayong ginawa minsan, ayaw na natin siyang subukan. Kasi feeling natin, ganun pa rin yung mangyayari. Ganun din po yung naranasan dito ni Moises, na parang sinasabi ni Moises na, hindi nga ako pakinggan ng kababayan ko, no? Yung Paraon pa kaya? Dito makikita talaga natin na sobrang taas ang tingin ni Moises sa Paraon, no po? Kasi nga, kagaya nga po ng sinabi ko sa chapter 1, na yung paglaki ni Moises, no, sa lugar ng mga Egyptians, alam niya yung standard, yung status ng Paraon na hindi sila ordinaryong tao because nilinya nila yung sarili nila as God, no? Kaya naman talagang alam ni Moises na napakahirap ng pinagagawa sa kanya ng Panginoon kasi alam niya na siya ay isang ordinaryong tao, no? Hindi niya pa talaga na-appreciate yung pagkatawag at yung power na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ang tinitingnan niya yung sarili niya, hindi yung Diyos na naghirang sa kanya. Di ba po ganyan tayo? Na kapag tayo naatasan ng Panginoon, ang tinitignan natin yung weaknesses natin na, ganito lang naman ako Hindi ako nakapag-aral, mahina ako, yung isip ko, mahina lang. Kaya kapag nasa harapan na ako, nawawala, pag nablangko ako, wala na akong magagawa. No, di ba nakarelay tayo dun sa kakayanan natin, hindi dun sa tumawag sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin, when we are doing what God wants us to do, He will be the one who will supply the energy, the power, the anointing that we needed at that right time. So, kailangan po pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi na yung ating kakayanan, hindi yung ating kaalaman, kundi yung kapangyarihan na ng Panginoon. Ang hayaan nating kumilos, ang kailangan lang natin sumunod. Diba? At yan yung nakita natin dito kay Moises. Ang sabi ni Moises, kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Yan. Ako'y hindi mahusay magsalita. Ayan. So dito makikita natin, no? Tayo po ito, no, na dapat ito yung una nating mapaglabanan. No? Kaya dito po, ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga Israelita at Paraon na inatasan ko kayo. So, hindi na siya request, no? Kundi siya ay command na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. At dito rin, pinakikita ng Panginoon, huwag kang tumingin sa Paraon, huwag kang tumingin sa kababayan mong Israelita. Tumingin ka sa akin dahil ako yung nag-utos. Yan. Dapat po pala para magampanan natin yung pinagagawa ng Diyos, huwag nating tingnan si pastor na baka magkamali ka, magalit si pastor, or huwag tayong tumingin dun sa ating mga kapatiran na baka, yan ba yung in-appoint? Yan ba yung ginawa na tagapagsalita? Hindi naman kagalingan. Huwag po ganun. Kundi tingnan natin si Lord. Kasi He is our God. He is the Master. He is the one na nagplano nito at magpapatupad nito. Kaya sa lahat ng ating gagawin sa loob ng church, sa ministry natin, lagi po nating tatandaan that we are doing this not for our pastor, not for our co-members or core leader o co-leaders, but we are doing it for the Lord. Dito po makikita natin ang tinuturo ng Panginoon kay Moises, no? Yung pagiging matyaga, pagiging matatag, pagiging pasensyoso,
at maging ang paglago ng kanyang pananampalataya patungkol sa pagkilala sa ating Panginoon. Isa pa po sa pinapakita ng Panginoon dito na yung pinagagawa niya kay Moises ay hindi para hingin yung permiso ng paraon para palayain ng mga Israelita. Hindi rin hinihingi yung permiso ng mga Israelita para sila ay umalis sa bansang Ehipto at sumamba sa Diyos. Kundi pinakikita po dito na ito ang plano ng Diyos at mangyayari ito whether they like it or not. No? As I've said, it's not a request but it's a command. Sabi po sa verse 14, ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Phallu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Hakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananea. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Mushi. Ito ang mga angkan ng lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izhar sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkanah at Abiasaph. Ito ang mga angkan at pipi ni Korah. Napangasawa ni Eleazar ang anak ni Aaron. Ang isang anak ni Putiel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Yan, binanggit po sa verse 16, no, yung tatlong lipi ni Levi, si Gershon, Kohat at Merari. At ang bawat isa po sa kanila ay may kanya-kanyang mabibigat na tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon sa loob ng templo ng Diyos o sa tabernacle. So, maaaral po natin yan sa mga susunod na kabanata. Samantalang sa verse 20 naman, dito po ay binigyan din ng diin ang lahi ni na Jochebed, no? Ang magulang ni Moises at Aaron. Maging ang mga anak or mga naging anak ni Aaron, no, ay nalista rin, no, si Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar. So, dito po makikita natin, no, na yung pangalan ng mga ito ay may mga malaki at mahahalagang gampanin sa loob ng tabernakulo o sa loob ng templo ng Diyos. Sa verse 28, sinabi po ng si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto. Ganito ang sinabi sa kanya, ako si Yahweh. Sabihin mo sa paraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ngunit sumagot si Moises, paano ako papakinggan ng paraon, gayong hindi ako mahusay magsalita. Muli po, sinabi na naman ng Panginoon kay Moises na kausapin muli ang paraon. Pero another reasoning, no? Another excuses. Sabi ni Moises, no? Dahil po sa kanyang disappointment ng mga naunang karanasan niya, no? Sa pakikipag-usap sa paraon, maging sa mga Israelita. Eto na si Moises ngayon. Ayaw niya natatakot na siyang gawin, no? Hesitant na siyang sumunod sa Panginoon. At ito yung kanyang reason, no, na siya ay hindi marunong magsalita. Ayan, hindi siya mahusay magsalita. Sa English po, sa translation sa ESV, ang sabi doon ni Moises, I am of uncircumcised lips. Ayan. So, uncircumcised lips po, ang sinasabi dyan, or hindi tuli, yan yung kanyang ibig sabihin dyan. Ang ibig sabihin po dyan ay, meron siyang, siya ay isang makasalanan, no? Hindi siya karapat-dapat na gamitin ng Panginoon.
So, alam niyo po ba, minsan nagiging alibay natin to. Ito yung nagiging excuse natin, no? Kapag may pinagagawa ang Panginoon. Kasi nangyari din yan sa akin, no? Nangyari din yan sa amin, na parang kapag medyo natatakot na kaming gawin yung isang bagay, kasi nung una kaming nag-try, nag-fail kami, parang sa susunod, parang kinu-question na namin yung pagkatawag sa amin ng Panginoon. Parang kinu-question na natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Yun din po, dito natin makikita na si Moises is an ordinary people. 'Di ba? Tayo yun, kagaya natin. We're just an ordinary people na kung hahayaan lang natin na malayang makakilos ang Panginoon sa buhay natin, mas maraming pwedeng ipakita ang Diyos, no? Mas maraming pwedeng patunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Alam niyo po ba na nangyari din to sa kay Prophet Isaiah doon sa chapter 6 verses 1 to 8, na sinabi din doon ni Isaiah, no? May specific word doon si Isaiah na sinabi. Sabi po ni Isaiah sa chapter 6 verse 5, sabi niya, "So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for my eyes have seen the King of the Lord of hosts." Then one of the seraphim flew to me, having in this hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. So dito po makikita natin na kung nangyari kay Moises, nangyari din yan kay Isaiah, and nangyayari rin po yan sa atin, no? But isa lang po yung kailangan natin, no? Hindi natin kailangan maging magaling. Lagi natin itong sinasabi. Hindi natin kailangan maging napakahusay. Kailangan lang natin maging handang sumunod, no? Kasi iyon yung kailangan ni Lord. Makikita po natin dito, no, na doon sa excuses ni Moises, maging sa excuses ni Isaiah, is kumilos ang Panginoon, no? Kaya tandaan po natin, kung kaya ng Diyos ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga nauna sa atin na may same na reasoning, may ifs and buts, no? Tandaan po natin, kaya rin ng Panginoon ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin. So we need to set ourselves available every time that God wants to use our lives for His glory. Anong bagay yung humahadlang sa atin para magamit tayo ng Panginoon? Natatakot tayong magkamali? That's pride, no? Natatakot tayong mapulaan ng iba? Or natatakot tayo na mapahiya ang Panginoon dahil sa atin? Tandaan po natin, once na si Lord ang nag-work sa buhay natin, never siyang mapapahiya. Kasi never niya tayong ipapahiya, no? Kaya kailangan po mas maging firm yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala, at yung ating pagsunod sa Panginoon. Kasi sa paraan po na yon, mas marireveal yung glory ng Lord sa buhay natin. Kaya God bless everyone. Sana po tayo ay napagpala at may natutunan sa salita ng ating Panginoon.